Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat dahil ako mapapansin nyo medyo energetic ngayon kasi meron na namang bagong balita, pambihira. VP Sara, pinatayan ng kuryente, tinanggalan pa ng security. Pumunta siya dyan sa House of Crocodiles. Nako, ginipit si VP Sara. Yan, alam naman natin, dati na nilang talagang planong ipitin ang mga Duterte pahirapan. So pag-uusapan po natin yan, hindi na po natin pagtatagalin. Siyempre, kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Yan, sige. Pero bago natin simulan, huwag pong kakalimutan i-like nyo po agad itong video na ito. Breaking news po ito. Napakaganda nitong balita na ito dahil malapit na. Ikukulong na. Naku, wag naman. Hindi, pero maganda yan Oo, nang mag-alsa na ang taong bayan. Ikukulong na nga ba si VP Sara? Okay? So like nyo po itong video na ito and subscribe po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Ayan. Sige, simulan na natin agad-agad. Ito po, pakinggan natin yung presko ng mga crocodiles kasi, ng mga crocodiles, ng mga congressman, congressmen. Ito si Chua kasi pumunta po si VP Sara para dalawin niya yung ipinakulong na itong mga ito na chief of staff ni VP Sara. Tandaan po natin ginawa na nilang judge ang kanilang mga sarili. Tagapagpatupad ng batas, tagagawa ng batas, at tagahusga ng batas. Ngayon lang talaga ito. Ipinakulong. So syempre, nadalawin ni VP Sara yun. Ngayon, eto na. Mamaya ipapakita ko sa inyo, pinatayan ng ilaw. Pinatayan pa ng kuryente. Pinatayan. Inalisan ng security. Everyone, pasensya na kayo. Medyo Friday ngayon. Pero nandito pa rin tayo para magbigay ng update sa inyo dito po kung ano pong nangyayari at kaganapan dito ngayon. Sabihin nyo, natakot kayo, kaya kayo nagpa-presscon agad kasi mauunahan kayo dahil sa pang-aabusong ginawa nyo kay VP Sara. Nag-aantay na po kasi ang taong bayan kay VP Sara. Kaya kailangan damage control kayo agad, wag nyo kami paglolokohin. At hopefully, sige, ko rin po. Walain mo taong bayan. Inyo pong ibabato. Maraming salamat. We also would like to acknowledge Sergeant Ito, di ba, taga Maynila Congressman? Tama ba? Boboto nyo pa ba to? Pambira naman kayo. Sergeant of Arms, General Naptaas, and our Director Ruben Manahan. Sino pong magtatanong ng unang question? Sige, pakinggan natin. From GMA7. Go! GMA7. Pasok! Bago natin tanungin si Congressman Chua, General Taas, pwede ba nating malaman yung narrative? Anong oras ba dumating dito si VP Sara? Kailan niya intended umalis po? Maraming salamat, Ian. Napansin ko nga, kanina ka pa nakatingin sa akin, so alam ko na ako yung unang-una mong tatanungin. So let me share with you. Jesus, may pa ganun-ganun pa si Sir. Sir, baka nasa script nyo. Kasabot, naku, nasa script, kasama ba yung media? Nagtatanong lang huwag ka magagalit. Kasi alam mo agad na ikaw ang tatanungin Naisubmit nyo na ba yung tanong? Nasa script na ba? Nagtatanong lang, sir. Bawal lang ang onion skin sa mga opisyal. What transpired? I'll give you the chronological timeline of the event. Sige, bulahin mo kami. Sabihan mo kami. Until noon today. As regards the visit in the House of Representatives, Vice President Sara Duterte. Let's start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OPP inside the complex of the House of Representatives. Advance party ni VP Sara dumating. Just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our house rules. Security team ni VP Sara dumating 4 p.m. kahapon.
Brief nila. Anong brief? Sige, brief nila yung security ko. Anong gagawin? Sige, and bilis. the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we receive an advice from the security that the Vice President is on her way. Ninervyos kayo, no? Ninervyos. Siguro kinontak nyo. Ay, tamba! Tamba! Anong gagawin natin? Papunta na si VP Sara. However, Kontakin nyo si Torre. Ba't si Torre? Consoli, ba't si Torre na naman? Naalala nyo, di ba? Nung anniversary ng KOJC, yung sinugod nila ng 5,000 ng pulis na armado itong KOJC compound doon sa loob. Naalala nyo yun? Tapos pumunta si BP Sara. Kinabukasan, naghimutok si giniba ang barricade. Pinagtutulakan ng mga taga KOJC para buksan yung gate. Ano matawag nila doon sa gate na yun? Basta yung gate na yun, na kung saan ay bawal pumasok doon. Kasi doon sa kabila, merong scan. Na-scan ng gamit. Giniba. Wala na. Ayaw na ni tanggalin nyo yung mga human barricade na yan. Ayaw ni Torre. Kaya tawagin nyo si Torre. Alam niya kung paano susolusyonan kapag dumating si BP Sara. it was not until 1945, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. 7:45 dumating si BP Sara. Brought directly to the visitor center of the House of Representatives, situated at near the South Gate. Ayun. Sige. And there, we also brought Yusek Sulaika Lopez for them to meet. And they were there until 10 o'clock. Nagkita sila. Binisita niya si Atty. Lopez, yung kanyang chief of staff ni BP Sara ng OVP. 10 o'clock. Andun sila hanggang 10 o'clock. Go. Which is our, based on our house rules. That's the latest that we will allow visitors to our detained guests. And at about 10 o'clock, the Vice President, together with Yusek Lopez, actually prepared to leave the premises of the visitor center, as we have requested. However, after 3 minutes, that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President, at about 10:05, also rode her convoy, which is right adjacent to our South Gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the Southwest Annex. Nagulat kasi hindi daw nag-exit si BP Sara. So siguro, tawagan niyo si Paduano. Oy. Tawagan si Torre. Oy, yan. Kaya niya si Sara. Si Tamba, ano script natin dito, Martin? Ganun ba? Nagtatanong lang, ganun ba ang nangyari? Kasi dapat pinapakita nyo rin yung side. Paano kayo nagpanic? Sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited. But waited until 1 hour. At about 11 p.m., I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President. Teka muna, sinusunod nyo ba yung script ni Martin? Baka magalit pagka, pagka hindi nasunod yan si Martin, delikado kayo dyan, ha? Hindi, kanino galing yung script? Room 304, if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday, na walang pasok ng Biyernes,
Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire. Dahil hindi po natin alam kung mayroon nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. Ito. Pabigyan ko ng ano. Kasi ang punto nila, ito, nagpapalakas sa taong bayan. Ganun kasimple. Kasi sabi niya, para makatipid tayo ng kuryente. Wow! Wow! Naniniwala ba ang taong bayan sa mga sinasabi nyo na kayo ay concerned sa pagtitipid at saka doon sa safety? Ha? Kaya daw pinatayan nila ng ilaw, ito kasi centralized. O edi bigyan nyo man lang ng ilaw si VP Sara. Vice President po yun. Hindi po sinasabing bigyan po sila ng privilege. Pero tandaan po natin, ngayon lang nangyari sa Pilipinas to, wag tayong maglokohan. Don't tell us na concerned kayo sa kuryente, etc., etc. Kalukuhan yan. Hinanap nyo nga si Pastor Kibuloy, nagpadala kayo ng libo-libong pulis dyan sa KOJC for how many days? Ginastusan niya ng taong bayan. Ginastusan niya ng Pilipinas. Hinahanap nyo isang tao lang. And here we are, Vice President nandiyan dyan. Isang araw, 2 araw, siguro kung maximum. Hindi nyo mabigyan ng ilaw. Kahit wag na yung aircon eh. Di ba? Wag nga tayo maglokohan. Ewan ko. Ako mas tiwala ako kay BP Sara kaysa sa mamang ito at kaysa sa Quadcom. Sige, tanungin ko kayo mga manunob. Do you honestly believe they are concerned about yung gastusin? Yung concert nga ni Marcos, magkano ginagastos dyan? Pambihira kayo. So, simula midnight, joke lang. 12:30 in the morning, hanggang kaninang umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside the room 304. Ewan ko kasi iba yung post. Mamaya ipapakita ko meron ako nabasang post from a reliable person na pati security wala. Hinayaan mag-isa doon si BP Sara pati antayin natin, sasagot naman eh. So about 7:30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. 8 o'clock, the Vice President, security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. Siguro pag nagdinervyos etong mga ito, isipin mo, kasi alam nila, everybody knows, including yung mga panatiko nila dyan, na talagang sinasamba si Marcos, no? Hindi, wala namang sumasamba diyan kay Tambay. Sabit lang yan kay Marcos eh. So, yung sumasamba kay Marcos, no? They know na andyan si BP Sara and something is fishy for them. Alam natin na ang mandato at suporta ni BP Sara until now napakataas. So, yung galaw ni BP Sara kailangan nakabantay sila dyan. Baka mamaya, isang mitya lang kasi yan eh. Ang taong bayan pupunta na sa kalsada. So they are very siguro careful about this dahil makamamaya anong sabihin ni BP Sara, anong gawin ni BP Sara,
Wala silang kalaban-laban. Kahit pagsama-samahin mo boto na itong mga taga-Quadcom, hindi aabot sa suporta na ibinibigay ng buong Pilipinas kay VP Sara. That's about all I have for you. Thank you. Sir, General Taas, wala naman siyang complaint na, siyempre, nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume, dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente. Isipin mo, no? Walang kuryente. Room 304. So I assume mainit yan. Kasi, syempre, nakaasa yan sa aircon, no? But, kita nyo yung humility ni VP Sara. Madalaw niya lang yung chief of staff niya. Natulog siya doon, walang kuryente. Remember this, Vice President. Vice President yan. Si Marcos, hindi magagawa yan. Nagka-problema nga ang baha, sino sinisi yung Pag-asa? Diba? Yan ang leader. Walang sisihan. And at the same time, nakataya ka doon sa tao mo. Pag may problema yung tao mo, andun ka. Hindi ka nagtuturo kung sino sisisihin. Tanong, kaya ba ni Marcos yan? Kaya ba ni Tamba yan? Bandang huli, tuturo kayo niya, kayo pa may kasalanan. Tingnan nyo, hindi kayo sasamahan yan. Diba? Gaya ni PRRD. Natuto to si VP Sara kay PRRD. Ano sabi ni PRRD? Kung may problema man sa mga pulis, ako sisihin nyo. Sagot ko kayo. Ganun ang leader. Hindi katulad ni Marcos, tinuturo Pag-asa. At makatipid din po tayo ng kuryente. Isipin nyo kung 1 kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente, pero kailangan yung kabuuan, umaandar ho yung air conditioning unit. Na imagine yun na ho. Kung gaano kalaking... General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina, kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya? Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis, is yun yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun yung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict yung mga protocols sa detention center. Kaya mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprubahan naman nating chairman. Last from my end, Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Nagkaroon po ng mga exchanges of correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang request po ni Attorney... Sipin mo, sumusunod pa sa protocol si VP Sara. Kasamahan yung Congress, sumulat pa sa'yo, hindi basta-basta. Ni Zulaika, una, ay kung pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So, ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras, yung lugar, at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice. Ito ang problema dito. Ang busisi, di ba? Pupunta ka lang sa therapy mo kasi meron siyang back problem eh. Di ba? Si Attorney Lopez, si Yusek Lopez. Kaya lang, ang problema nito, pwede namang hindi na wala ng ganyang sulat, no? Kasi, wala namang nalabag na batas si Yusek. Ikinulong nyo eh. Di ba? Tapos gusto nyo, eksakto yung pagpapakulong nyo pa.
Weekend. Alam nyo, walang tao. Para hindi madadalaw. Yan yung punto dyan eh. Talagang gusto nyong harasin si VP Sara. Talagang kayo'y nang aasar. Huwag naman na tayong maglokohan dito. Di ba? President, kung po pwede, na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw. Dahil unang-una, hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika. At yun yung sinasabi ko, no? Isipin mo, Vice President. Tanong ko sa'yo, diretsahan na tayo. Tanong ko sa'yo at sa mga nanonood. Kung sakaling mangyari yung sa sitwasyon ni Marcos, sa tingin mo, pupunta dyan si Marcos o si Tamba at para samahan yung kanyang Chief of Staff for the duration na kung siya'y nakakontempt o nakakulong. That shows how leadership. Ganyan po ang leadership Tatak Duterte. Yan po ang leadership ni VP Sara. Sasamahan niya. The duration habang nakakulong. Diba? Takot kayo, sabihin ninyo. Kasi pagka ikulong nyo na si VP Sara. Sige na. Diba? Ikulong nyo na. Kasi ang taong bayan naiinis na rin eh. Alam nyo yan. Naiinis na ang taong bayan. Hindi nyo makulong si VP Sara kasi yun ang posibleng mag-ignite. Diba? Kaya hindi nyo siya magalaw-galaw. Ang gagawin niya, yung ano. Ba't hindi nyo ipinakontempt si PRRD? At yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong sulat na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun sa detention facility, ilipat dun sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise, ang mangyayari po niyan, yung susunod po, yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. So sa amin pong paniniwala ay bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito. Tingnan nyo kung gaano ka-ipokrito yung statement na yan. Okay? Humingi si Pulong ng request na kung pwede si Attorney Lopez doon na lang ikulong sa room ni Pulong Duterte. Okay? Hindi nila pinayagan kasi baka mamaya daw yung mga susunod na congressman gayahin na pag may kaibigan, doon na lang sa kwarto nila. Para sa kanya kasi dapat pantay-pantay. No? Walang pinapanigan. Napaka-ipokrito ng statement na yun. Hindi nyo nga maimbestigahan si BBM tungkol sa confidential funds niya. Wala na kayong inimbestigahan kundi Duterte. Meron man kayong ibang imbestigahan, konektado pa rin sa Duterte. Ang daming nawawala sa flood control, inimbestigahan nyo ba? Yung Okada ni Martin Di Umano, inimbestigahan nyo ba? Confidential funds si BBM, inimbestigahan nyo ba? Now, you are telling the people, sinasabi mo sa Pilipino, gusto nyo pantay-pantay? Now, look who's talking. Grabe itong mga to, di ba? Para sa akin yan ay lantarang panloloko. Pero I'm sure hindi naniniwala ang taong bayan sa panlolokong ginagawa ng mga ito. Sumulat po ulit sa atin si Attorney Zulaika. May mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Alam mo, baka sasabihin nyo nag-OA si Yusek, ha? May kwento ko lang maiklian. Ha?
Kasi nangyari po sa akin yan, nagkaroon ako ng back problem, sciatica. And ano yung pain yan? Grabe. Kasi merong pain na saglitan lang eh. Yung back problem, ang pain yan dire-diretso. Nasubukan ko yan, pasulpot-sulpot po yan. Ang the latest na nagkaroon ako ng problem na huling sulpot, it took me 6 months for at least makalakad ng diretso. Kuba po ako dyan, even pagtulog. That is very painful. I know what I'm saying. Kaya naiintindihan ko siya eh. Dapat yan, makatulog ka ng komportable. Even nga doon sa napakagandang foam or naka-aircon, hirap ka pang matulog. All the more kung hindi doon sa lugar mo na hindi natin alam kung ano yung kanyang hinihigaan. Kailangan kasi may mga special pillows. Mahirap po yan. Hindi po yan ka-OA yan. Mahirap po yan. Sa buong buhay ko, sa lahat ng pain na nadaanan ko, ito yung pinakamatindi. Minsan maiiyak ka sa gabi kasi meron kang maling galaw, masakit talaga sobra. Para kang mahihimatay sa sobrang sakit. And maglakad ako dyan, nakakuba for 6 months. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. Ang abala niyan, inabalan nyo kasi yung tao eh. Alam mo, ang OA nung pagkakakontempt, ang OA. Hino-stage nyo para lumutang si BP Sara. O ayan, lumutang. Wala naman kayong magawa. Ikulong nyo na si BP Sara. Ikulong nyo na rin. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place, at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya, bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin, subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. So, halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay natin subject to certain conditions. Except si BP Sara, ayaw nyo dyan. Grabe talaga takot na itong mga taon to kay BP Sara. No? Sa bagay, ilan lang boto nyo. Eh. Alam nyo maraming nakasuporta kay BP Sara. Eh. Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya. Yes po, yun po yung initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject to guidelines din ng Sergeant at Arms. Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon. Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility, pero outside the detention facility, pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend, for example, ng weekend doon?
What do you mean? For Ang example, request po kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Eh, hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. At saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po to eh. It will require so much security. Security risk po to dahil pangalawang pangulo po to. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ng pangalawang pangulo. Yan, tingnan mo ha. Ang gusto ni VP Sara, samahan etong si Attorney Lopez, si Yusek Lopez dito sa loob ng kulungan ng kung saan siya nag-i-stay, pinag-i-stay, no? Ang rason nila about security kasi syempre pangalawang pangulo 'yan. No, 'di ba? Alam mo masasagot ko diyan, nakapaglagay kayo ng napakadaming pulis diyan sa Davao. 5,000 for how many days pinapakain ninyo? Hinahanap nyo lang isang tao. Huwag nyo kaming bigyan ng mga excuses nyo na magastos, security risk. Nagawa nyo yun eh. Alam mo, isa lang masasabi ko sa inyo, mga ipokrito kayo, na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. Oh, 'di ba? Tapos pangalawa, sinasabi nyo na hindi naman siya nakakulong. So bakit niya pasasama? Hindi ikulong nyo na rin. Total, ganyan naman ang gusto nyong gawin eh. Gipitin ng Duterte, sagarin nyo na. Ang sabihin nyo, hindi nyo kaya silang i-contempt kasi magagalit ang taong bayan. Oh, sige na. Huwag nyo na pagtagalin. Paratingin nyo na rin ICC, pahuli nyo si PRRD because people are waiting. kasi I understand last night doon siya nagstay sa office ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi ni Sergeant at Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon? Here we go again. Sa Isang risk. opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi at pagkatapos the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po. Alam nyo problema kasi. Hindi kasi po katulad nyo ito, si Attorney Lopez. Hindi po katulad ng iba ito na mga politiko na sanay sa demanda. No? Hindi naman eh. Wala naman siyang kaso. Hindi katulad ng iba, napakaraming kaso. Tapos, syempre, normal yan. Isipin ninyo, sa isang taong normal, tapos bigla kang i-contempt, during the weekend, nakakatakot yan for her. Na alam naman natin na ginigipit ang Duterte. Kaya nga siya binanatan because of the Dutertes eh. So, syempre, babae yan, unawain ninyo. Diba? Hindi po pwede. Sabi mo, umuwi ka na, balik ka bukas. Paano sa gabi? Ano mangyari kung gahasain yan? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero, tingnan nyo rin, ilagay nyo rin yung sarili nyo sa kanya. Hindi sana yung tao sa ganyan eh. Walang nagawang krimen eh. Kung hindi magtrabaho lang sa OVP, tas biglang ganyan. Siyempre, natural, takot yan. Hindi po sa pinagbibintangan kayo na meron kayong gagawing kasalanan o hindi sa ayon ng security. Pero syempre, intindihin nyo rin yan. O yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So, until what time po pwede Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today? And sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo. Sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain, ang policy po natin is pag merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil
obviously, marami yung tao from Monday to Wednesday. However, pagka po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede po nating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Excuses nyo. Ako po, simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Sabi niya, respetong binibigay nila kay VP Sara at saka yung luwag nila na binibigay kay VP Sara ay sana naman ibigay din sa inyo. Excuse me po. Again, wag kami. Wag niyong lokohin ng taong bayan. Ha? Hindi niyo nirerespeto si VP Sara. Confidential funds nga tapos ginaganyan nyo. Meron ba kayong ibang inimbestigahan kung hindi kay VP Sara? Tapos you are telling us na nirerespeto nyo si VP Sara? Na maluwag kayo kay VP Sara? Maluwag kayo kay Marcos. Ang daming anomalya hindi nyo maimbestigahan. Nirerespeto nyo si Tamba. Ang daming anomalya hindi nyo maimbestigahan. Doon kayo may respeto. Doon kayo maluwag. Naglilinis kayo ng kamay sa taong bayan, hindi po. Hindi nyo nire-respeto si VP Sara. Sa katunayan, binabastos nyo ang mga Duterte. Huwag na tayo maglokohan dito. Yung mga tao po, kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho. Hindi, wala kaming issue doon sa gumagawa ng trabaho doon sa security. Hindi po yan ang issue. Ang issue is kayo Quadcom. Kayo dyan, na mga tao ni tropa ni na Kampon, ni Martin. Ang problema nasa sa inyo. Bakit nyo ginaganyan ng Duterte? Mga wala kayong respeto sa mga Duterte. Yan ang totoo. Huwag nyo na isangkalan yung mga tao sa paligid na ginagawa lang nila. Hindi po sila ang sinisisi. Kayo ang sinisisi ng taong bayan. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Alinsunod po sa guidelines. So, pag may nangyari naman po, unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan. Ito na naman tayo sa high profile. Di pa pabantayan nyo kay Torre. Si Torre, ang daming pulis eh. Dalhin nyo yung pulis dyan. Oo. Kaya ni Torre yan. Nagwala nga siya ron eh. O, di ba? Anong ginawa niya ron pagkadalaw ni VP Sara? Pinagtulakan yung mga tao ron. Pambihira kayo. Kung hindi nyo kaya kay Torre kayo humingi ng tulong, maraming pulis yun. Na personality, hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So, sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po, as long as within the bounds of law, ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Kaya nga, hindi nyo nirespeto si VP Sara, ala ka namang respetuhin kayo. Huwag na tayong mag-anuhan dito. We acknowledge Ms. Llanesca. Good afternoon po. Llanesca Panti, GMA News Online. Sir, what would happen if GMA. the Vice President goes ano to GMA? VP? What would be ano ba yung provided for by the rules of the House? Para sinasabi, sabi ng GMA, sinangkalang yung tanong, ipatupad nyo kung ano yung sinasabi ng batas ng House. When such, in the event that there is a defiance on the part of the Vice President? Wala pong nakasaad doon sa House dahil nga po sa rules natin, dahil nga I believe the House rules was made with the principle na tayo mga Pilipino, pinaka most hospitable na mga mamamayan sa buong mundo, na kaya po
kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, is kung gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo na kung maaari nga po, sinasabi ho ni Chairman kanina, pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang ho mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin. Baka natatakot. Ako nagtatanong lang, baka natatakot kayo sa gabi, magtipon-tipon ng taong bayan sa kalsada. Baka naman. Kasi inaano niyo si BP Sara. Baka lang yun ang kinakatakot nila dyan. Hindi pwedeng security. Napakadaming pulis. Kung si Tory nga nakapaglagay, kayo pa, pambihira naman. Huwag tayong maklokohan. Natin yung security dahil pangalawang Pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami yung nag-overtime. Dadagdagan ko lang po yung sagot ni Sir, ni Sergeant at Arms, na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po, yung extension na hihingin, another hour? Or Hindi nga ang problema yung gabi. Yung tulog, paano na? Kung may mangyari kay Attorney Lopez. to the max. Wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will, parang hindi po magandang precedent. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Huwag mo kaming maganyan-ganyan, Chua. Hindi iisipin ng taong bayan na meron kayong pinapaboran. Hindi po. Huwag nyo pong iligaw. Hindi nyo po pinapaboran si BP Sara. Sa katunayan, ginigipit nyo nga si BP Sara. So, that is a lie. For me, in my opinion, that is a lie. Sa iba, kaisipin ng mga tao na pinapaboran nyo Duterte, wala sa matinong isip na iisipin nila na si BP Sara ay pinapaboran ng komite nyo. Hindi. Loko-loko lang ang mag-iisip noon. Kabaliktaran nga, actually. Ang tingin ng taong bayan, si BP Sara ay hinaharas nyo. Yan ang tingin ng taong bayan. Porque po ba pangalawang Pangulo, pinapayagan ninyo? Sus! Paano naman yung mga maliliit na tao? Ginagawaan nyo naman kaming bata rito, pambira. Walang ganunan. Alam mo, minamaliit nito mga ito ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag nyong gawin bata or mangmang ang mga Pilipino. Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito, hindi namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin pantay-pantay. Hindi nyo nga maimbestigahan yung Okada. Hindi nyo nga maimbestigahan yung flood control. Pantay-pantay. Please, yan ang huwag nyong babanggitin. Yung sinabi ko yan kay Castro, huwag nyong babanggitin ng ipokrito. Huwag nyong babanggitin yung pantay. Hindi yan po ang tingin ng taong bayan sa inyo na kayo ay pantay. Nakapwesto ka po o hindi, dapat ang pag-i-implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Kami yung sumasama ang loob. Tao lang po yan. Sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. O yan na naman siya. Walang issue doon. Ang issue na sa inyo. Next question will be from Miss Ria Camille at TV5, then followed by Vic Sumintak. Hi, sir. Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? And under normal circumstances. Ito po kasi ang sinasabi nila dito ay balikan natin. Normal circumstances. Alam nyo, ngayon lang po nangyari ito. Na alin? Na ang dating Pangulo ay pinaharap nyo sa hearing nyo. Ngayon lang din nangyari na ang pangalawang Pangulo, so ang dalawang Duterte, pinahaharap nyo sa hearing nyo. I don't think, kung bumaliktad ang mundo, kaya yan, humarap ni BBM. Pustahan tayo, hindi niya kayang humarap. Gaya ng pagharap ni PRRD. Anong punto natin? First time to, hindi to normal. So dapat, kung gusto lamang mag-stay dyan, dapat wag na kayong wag nyo nang palakihin. Hindi mag-stay, tapos. Don't tell us about security or yung gastos. Yung gastos nga ninyo, napakagastos. Yung sa flood control, billion every day. Di umano,
Yang sa Okada, di umano. Yang sa, ang dami, concert, di umano. Huwag na natin ganunin. Pagbigyan nyo kasi, this is not normal. Saan kayo nakakita ng Congress? Dalawang Duterte, dalawang mataas na posisyon inimbestigahan. In just a span of 1 month. Saan? Kailang Congress yun? Tell us. Kailan nangyari yun? Na inimbestigahan ng Congress ang dating Pangulo at ang Vice President. Kailan? Kailan nagbukas ng confidential funds? Kailan? That is not normal. Yung konting matutulog dyan, sasamahan niya ang kanyang tao, ayaw nyo kasing palabasin, ha? Ayaw nyo palabasin na ang mga Duterte, sinasamahan ng kanilang tao because hindi yan kaya ni Martin. Kaya hindi nyo magawa. Naintindihan? So, huwag na natin, tigilan na natin itong mga palusot-palusot na ganito. Meron po ako ipapakita sa inyo, ha? O, bago natin ituloy. Ito po. Ito po, tingnan nyo. Post po ito ni Trixie sa kanyang Facebook. Sabi niya, ayon kay Chikadorang Bubuit, dinalaw ni BP Inday si Lopez na nakadetain sa House of... yan. At dahil cowboy naman si Madam Inday, sa office niya ni Kong Pulong siya natulog. Habang andun siya, pinatayan ng ilaw ang buong wing kung saan andoon yung tanggapan ni Kong. Yung wing lang na yun ang pinatayan. But wait, there's more. Hindi pinayagan ng Sergeant at Arms na samahan si BP ng kanyang mga security. So wala siyang security, nandoon siya. Unescorted and walang personal security ang second highest official ng bansa, which is the Vice President. Walang security. Tinanggalan. Habang andun siya sa lugar na pangangasiwa ng opisyal na may interes sa posisyon niya. Tapos pinatayan pa ng kuryente. Wala kang security, Vice President ka, tapos pinatayan ka ng kuryente. Now, sinasabi nitong si Chua na concerned sila sa security ni BP Sara. That is a lie. Kung kayo ay concerned sa security ni BP Sara, hindi nyo siya tinanggalan ng security dyan. Unescorted siya. Kung concerned kayo sa kaligtasan ni BP Sara, hindi nyo pinatayan ng ilaw. Kahit man lang ilaw, sabihin nyo wag na kayo magbukas ng kuryente, yung ilaw man lang. Kaya sinungaling yan si Chua eh. Diba? Kung concerned kayo kay BP Sara, sa kaligtasan niya, hindi nyo ginawa yan. Concerned kayo na gipitin si BP Sara, kaya pinatayan nyo ng ilaw. Kaya pinaalis nyo dyan. Concerned kayo kasi baka magalit ang taong bayan. Bakit nandiyan si BP Sara? Ikinulong nyo. Ang concern nyo yung agenda ninyo. Ang concern nyo gipitin ng mga Duterte. Specifically this time, ang concern ninyo, gipitin si BP Sara. Sabi ni Trixie dito, Attorney Trixie, di naman masyadong halata ng House Alam mo, kung ako tatanungin, naniniwala ako dito kay Attorney Trixie. Reliable source to eh. Dati nga ito sa gobyerno ni Marcos. Di ba? Dating sekretary to. Kung ako naman papipiliin, kanino ako maniniwala? Kay Attorney Trixie o kay Chua? It's just like night and day. Dito na ako kay Attorney Trixie maniniwala. Hindi, eto ulitin ko, hindi kayo concerned sa security ni BP Sara. Concerned kayo sa ano magiging galaw ng taong bayan. Concerned kayo sa panggigipit sa kanya. Huwag na po tayong papaloko. Huwag na po tayong papabudol ulit. Grabe na nangyayari sa bansang ito. Patuloy tayong magbantay kasi very crucial this weekend. Etong weekend na ito, posibleng may mangyari. At kung patuloy nagigipitin ang mga Duterte, ngayon, lalong ngayon na si BP Sara, tayo maging handa. Kasi hindi po dapat hinahayaan ng AFP na nagkakaroon ng abusado sa kapangyarihan. Yun lang po ay aking opinion. Pero kung ako tatanungin ninyo,
dapat ang AFP ay pinoprotektahan ang taong bayan. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na to at sana subscribe po kayo sa mga hindi ko pa po subscriber. Okay? Huwag po kakalimutan, may programa ang Banateros everyday sa SMNI lang. Ang mainstream media na hindi takot isiwalat ang mga abusado sa gobyerno. Monday to Friday, 8 p.m. po ang Banateros dyan sa SMNI. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.